beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo tatandaan nyo na gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning. Para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o mga bagay o sitwasyon na kailangan maiwasan, no? Pero, you have the Wheel of Fortune, no? Wow. Okay. Kasama natin to. Okay, pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi po itong channel na to para sa'yo. Okay, Leo. Involvement with the law, maaaring na sa point na magkakaroon ka ng mga pag-uusap related to a law. Teka lang, naaching ako. Gumen. sorry. Maaaring ma-involve ka sa law o kaya may mga situation, mga pagkakaroon ng pag-uusap related sa mga mana, territorial, bahay, lupa, kaperahan, or family situation, mga ganyan situation, sa iba sa inyo. And we have the kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. May mga sitwasyon na kailangan mo na talaga magplano or ando yung point na by the first half is may mga papaplano ka na gagawin this time, nandun sa point na yon o kaya may mga bagay na kailangang planuhin talaga. Ay, nako, may something. May talagang tumungtong ka pa talaga sa kamay ni mami, anak ba? Tapos pupupo ka, okay, di anak ko, no? Yan, and you need to be very careful din, sa nakita ko dito. Plan. Kailangan mo talaga na planuhin yung sitwasyon. Ingat ka rin kasi may tao na nagmamatyak sa'yo, Leo. May tao nagmamatyak sa'yo, maaring may tao na sa iba is may mga pagnanakaw na sitwasyon, pwedeng ninanakawan kaya ng idea, ninanakawan kanya ng mga bagay-bagay o sitwasyon, o kaya din yung kinakopy kanya, ganyan, no? Sa iba sa inyo, or hindi yung point na, yun nga, it comes nga sa mga kaperahan mo or mga resourcefulness situation na kung sino man to, no, mag-ingat ka na lang. Kasi may natao rin kasi ako nakikita na nagsisinungaling. Yun na nakikita ko dito. And we have the Leo. April also is 4 days, 4 weeks, 4 months. Ganyan. O kaya is by the April. Yan. Baka may tao na malapit sa'yo na birthday si April. O kaya naman is also this, kasi Sakura to, no? Maaaring iba sa inyo may mga vacation, thinking of vacation, o kaya may mga pag-uusapan related sa bakasyon, o kaya hindi yung point na pwedeng nasa part ka ng place na may mga sakura, pwedeng Japan, Korea, US, kung ano ba may mga may sakura or mga cherry blossom na yan, pwedeng nado sa point na yun. Also, this card is also a changes, no? So, nakita ko dito, when it comes dito is may mga changes happen into your life, may mga beautiful things happen din sa nakikita ko sa'yo dito. Yan. Kumbaga, handun yung magiging magiging hitik ka sa idea or sa kaalaman or sa may mga bagay na magiging maganda yung situation. Ganyan. And protection from a powerful friend. Pwedeng may alaga kayong aso or something animals, no? Nahando yung point na may tao na they want to protect you. Kumbaga mahalaga ka sa kanya. No, or maybe ikaw ito, hindi yung loyalty mo rin. Loyalty niya sa'yo or loyalty mo rin, no? Kumbaga ikaw yung nakapagbibigay sa kanya ng magandang pananaw sa kinabukasan, or maybe ikaw ito sa kanya, pwedeng vice versa. Kumbaga nag-growth
yung idea mo or nag-growth yung idea niya pag ikaw yung kausap niya or ikaw yung nagkakaroon siya ng connection sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun, no? Yan. Or maybe you want to protect someone who's connected sa'yo, mahalaga sa'yo. And work achievement and success. Congrats by this first half na hando yung point na magiging busy yung iba, no? And you work it out something into your life na hando yung magti-think advance ka palagi, no? Sa handun ka sa point na yon. Parang kailangan mag-success to, ganito to, dapat ganito, dapat ganyan. May mga bagay rin ako na nakikita sa iyo na parang i-change mo kasi, no? Parang i-change mo talaga yung decision na to kasi you want to success, you want to achieve, may mga i-work it out ka. Pwedeng sa sarili mo, handun yung point na magiging mas more on commit and loyal ka sa sarili mo to change yung physical mo o kaya may mga bagay ka na gustong ma-change sa sarili mo or sa mga sitwasyon mo, pwedeng nado sa point na yun, no? Kung sa work din, siguro nado yung point na mas magiging more on focus and commit and loyal ka this time sa mga work, i-work it hard mo na situation. Yan, may mga successful situation. Kung sa ant din kasi is the preparation. No, hando yung point na you need to prepare din sa mga bagay na pwedeng magkaroon ng pagbabago sa'yo sa buhay. Ganyan. Kasi ang nakita ko sa'yo dito is may magkakaroon ng pagbabago sa aspeto ng buhay mo. Sabi ko na nga, be. Sorrow over loss. May mga kalungkutan ako na nakikita sa iyo dito, siguro kung ano man yan, siguro it's something worrying lang siguro, no? Or pwede rin kasi ito na may tao na hihingi sa'yo ng tulong, no? Na dahil may pinagdadaanan siyang sorrow o kalungkutan. Or maybe ikaw may pinagdadaanan ng kalungkutan and then you connect sa tao na malapit sa iyo. Pwede na doon sa point na yon. Or nahando yung point na pwede rin siya sa mga kamag-anak, kapamilya, ganyan situation. Baka may mga pinagdadaanan na emotional situation, ano, sa iba sa inyo. Pwede mga worrying lang to sa iba, ganyan, na kailangan talagang pag-isipan in advance para hindi mag-mess. Pwede na doon sa point na yon. Or kung mga sitwasyon na when it comes to a health issue, siguro handa yung point na kailangang i-nurturing talaga, no? Para mas maging okay at hindi i-work it out para mas maganda yung maging outcome, mga ganyan. Pero sana hoping, di ba, kung ano mang loss itong sitwasyon na to, pwedeng sa pera, pwedeng when it comes to achievement, pwedeng sa work, or pwedeng sa relasyon, or pwedeng someone who's connected sa iyo. Pwedeng mga alagang aso, alagang pet, o kaya a person who's connected sa'yo, sana wag naman, you know, sana wag na. Sana ending lang ng isang sitwasyon na pwedeng mag-success. Pero dito sa sitwasyon, you need to work it out, the situation to change para hindi maganap to, no? Yan. And honor and respect will come to you. May tao na bibigay niya sa'yo yung respeto mo. They honoring you or may mga honor situation, may mga tao magre-respeto sa'yo, may pasasalamat din ako na nakikita sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Or ikaw mismo, no, hindi yung pasasalamat mo rin siguro with someone, you honor your situation this time dahil sa tao na to, dahil sa kanila, ganyan, dahil sa kung wala sila, wala ako. Yung mga ganun sitwasyon, ano, pwede na hanggang sa point na yon. No? Or, sa iba sa inyo kasi, syempre hindi naman lahat is open or hindi naman lahat is good sa'yo kasi hindi rin kasi si Gavel. Ibig sabihin is, nandun yung point na kung ano man yung opinion nila sa'yo, kung ano man yung nasasabi nila, yun, kailangan mo rin silang irespeto. And then, kung hindi ka nila kaya respeto, ikaw na lang raw respeto sa kanila, di ba? Nando yung point na yun. Kasi the more na you work it out and focusing to yourself, the more na magsasucess ka sa buhay mo. Ito, no? Kung magawa ka lang din magpapabothered sa mga nasa paligid mo. Kasi andito kasi si Gavel sa nakikita ko sa'yo dito. Yan, baka may mga parangal situation o yung mga achievement happen talaga in your life dito sa sitwasyon, magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay, no? And tingnan natin ay mga babaguhin. Announcement, makaka-receive ka raw ng announcement situation. Pwedeng ito is a beautiful things, pwedeng sa iba dito is a bad things or bad situation, ano? Kasi andito rin si Red. Yan. Kaya sinasabi rin dito, kailangan mo talagang pag-isipan.
Kasi negative and positive kasi yung lumalabas dito no? So, nakikita ko sa'yo dito. You need to trust to your intuition din dito sa and then also, tandaan mo, nasa sa'yo yung crown, di ba? Andun yung point na huwag ka magpapahinaan ng loob din sa sitwasyon. So, nakikita ko sa'yo ito. Kung ano mga announcement niya, pwede ikaw yung mag-a-announce, no? Or pwede makaka-receive ka ng something announcement, beautiful or a bad situation. Pwede nga doon sa point na yun. Tingnan natin, Leo. Let's come dito sa sitwasyon mo. Ang nakikita ko sa'yo dito, Leo, is, wow, ang ganda ng card mo Ang ganda ng card mo. Sabi ang ganda ng card Nagre-reklamo ka, te. Okay, what comes sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is, you will receive a good news into your life. Ang nakikita ko sa'yo dito, ibig sabihin may mga good news ka na marireceive. No, na dito rin yung point na makakaroon ka ng makakamit ka ng mga tao, ng mga bago. Yan, may makakaroon ka ng mga new connection with someone. Sa iba sa inyo, handun din yung point na may mga celebration happen into your life. Pwede may mga happy gathering, collaboration, joy, situation, or may mga fulfillment and happiness talaga ako na nakikita sa'yo. Actually, ito victory and success, sa nakita ko. Pero tingnan pa rin natin. We have the Two of Pentacles and the King of Wands. Ay, may struggle ka? May struggle ka? May mga biglaang magaganap o mangyayari. Biglaang changes, May nakikita kong biglaang changes or yung may mga the unexpected situation of achievement coming sa'yo talaga. Okay, tingnan natin dito, Leo. We have the Wheel of Fortune. Uy, 10. Okay, when it comes sa iyo, is this 1 to 15, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ng mga completion situation dito sa sitwasyon. There's a potential ending of the situation. Ibig sabihin, iba sa inyo is nahanda yung point na you will find peace. Handito na rin yung point na para magre-revenge ka this time. Para na sa point na siguro in the past, hindi, mas okay naman siya, but this time, mas magiging more on active ka this time to do a new thing sa buhay mo. O handa yung point talaga na may mga bagong opportunity ka na gagawin, o kaya is magkakaroon ka ng mga bagong beginning of a cycle. Sa iba sa inyo, magre-revenge ka in a good way. Kumbaga, handun yung magpo-focus ka sa mga achievement mo talaga this time. Sa nakita ko, may mga fortunate outcome din kasi ako na nakikita sa iyo also di sa kasaganaan sa buhay. No, yan. May mga situation na i-release mo yung mga pain na nararamdaman mo in the past. Sa nakikita ko sa iyo dito, iba dito is new project, opportunities, tsaka pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Also dito, ang nakita ko sa iyo is may mga union coming, no? Magkakaroon ng mga communication, ganun din, siguro magkakaroon kayo ng communication together with sa karelasyon mo, sa family mo, ganyan. Mga communication situation. Nandun yung point din na may mga ending of may mga complicated situation ako na nakikita sa iyo na matatapos. Halimbawa, may mga nag-away, hindi nagkasundo, o mga complicated situation happen in the past 4 weeks, 4 months, 5 man yan, o year man yan. No, this time is there's an ending when it comes in dun sa mga complicated situation or sa mga conflict mo sa buhay. No, kung kanino at ano man yan. Yun na nakikita ko sa iyo. 8 and 8. May abundance ka, Oh, ang dami mong pera. Ang dami mong pera.
Okay, congrats, Leo. Okay, 1 to 15, nandun ka sa point na there's a change of a fortune pagdating sa iyo, no? When it comes to 1 to 15. Also, siguro ang nakikita ko sa'yo dito, in a 3 3 months, parang ganon, or pwedeng this year talaga, or kaya in a whole, sa iba dito is 3 years, kasi we have the sun din kasi, ano, so nakita ko, siguro yung iba sa inyo, either 3 months to, or 3 weeks, or 3 years man siya, na handun yung tuloy-tuloy na kasaganaan na pwedeng maganap sa iba sa inyo. But, ang sinasabi ko dito kasi is you need to focus and you need to work it out talaga, no? Pero iba sa inyo is handun yung change of fortune, may mga good luck, good karma situation. Pagbabago kasi ito ng cycle, ano, sa nakikita ko sa'yo. Also, the abundance is coming. Ang nakikita ko dito, may mga sitwasyon na accomplishment, may mga sitwasyon ka na a-actionan this time. Parang you're learning to grow dun sa sitwasyon na yun, or nahado yung point na may mga situation ka na i-develop, i-work it out, pa-practicein, um, mamasterin, aayusin, kukumpunihin, sisiyasatin, ano pa ba pwedeng maano, pupukusan, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And also, ang nakikita ko sa'yo dito kasi is, nado yung point na meron, magkakaroon ng mga dealing situation, ano, ako na nakikita sa'yo. Yan, pwedeng magkakaroon ka ng mga dealing or partnership. Pwedeng may mga tao na makikipag-deal sa'yo, may tao na makipag-partnership sa'yo, may mga collaboration ako na nakikita sa'yo, ganyan. Magkakaroon ng mga pag-uusap sa, sa mga sitwasyon na need to success or need to work it out na doon sa point na yon. Ako nakikita sa'yo dito. Dito sa iba is papaplano to, no? Yan, maaaring magkakaroon ka ng mga papaplano this time o mga paplanuhin ka. Hindi ka nag-iisa dito no? Siguro may mga kasama ka. Yan, 2 to 3 to 4 person or more than, pwedeng ganun. Maaaring mahando yung point na may mga pupukusan kayo or may mga plano, paplanuhin kayo, ganyan. Iba dito sa community. Focus sa effort na situation. Iba dito sa recognition, no, magkakaroon ng mga recognition situation. Magkakaroon ng, parang nandito yung si honor, si crown, nandito. No, magkakaroon ng mga recognition situation, ganyan, dealing situation sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito, Leo, is dito sa sitwasyon mo, pwedeng nandun din yung point, kasi we have the family rin, nandun din siguro yung point na may mga mapag-uusapan kayo ng pamilya mo na related to a travel o kaya naman related sa pamilya, sa pera, ganyan. Ang nakikita ko, maaring nahado yung point na magkakaroon kayo ng mga pag-uusap talaga, no, na connected ang pera pagdating sa family. Yun ang nakikita ko sa ito. Baka may mga i-develop kayo, ganyan, o i-work it out kayo. Sa iba dito, kasamahan to sa trabaho. Related siya sa work. Ang ganda ng card mo. Tingnan mo, we have the aces, and the aces. Diba? Ibig sabihin na nandito ka sa point mo na it's more on successful situation. It's more on growth ang nakikita ko sa iyo, Leo, no? Pagdating sa iyo dito, hando yung point na merong ka mga ipaprogress this time or need to progress, may mga action and preparation ka na gagawin. Nandun din yung point na ang nakikita ko sa'yo dito is you are more on taking action when it comes to a project. Parang may planong ipo-forward dito, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Action and forwarding situation. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yan, magiging very adventurous ka. Sa iba sa inyo, magiging very adventurous this time. May mga bagong sisimulan, pwedeng bagong trabaho, mga bagong idea, mga travel, adventures, or may mga i-action or may mga ipaprogress ka talaga this time. Ang ganda ng card mo, oh. Aces and aces, double achievement ang nakikita ko sa iyo, ah.
Sa iba naman sa inyo dito, Leo, ang nakikita ko kasi dito sa iyo is parang may hinihintay ka. May paghihintay ako na nakikita dito. Maybe ikaw ang naghihintay or someone is waiting. No, nando yung point na yun sa nakikita ko dito sa iyo. Sa iba sa inyo kasi nandito yung mga bagong gagawin sa buhay. Siguro may mga pag-angat na sitwasyon o yung mga innovation situation ka na gagawin na doon na yung point ng mga bagong opportunity rin also ito, magkakaroon ng pag-uusap o pagkakasundo sa isang tao na malapit sa iyo. Pwedeng this person is uh, may distance eh. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ba siya, nasa ibang probinsya o kalapit baryo, ganyan. Magkakaroon din ng mga bagong connection tulad ng sabi ko kanina, di ba? Maaari makakaroon ka ng mga bagong kukonek sa'yo, ganyan. Yun ang nakikita ko sa dito. May mga new creativity rin or project ka na gagawin this time sa iba sa inyo. Good news also is coming, ano? Tulad ng sinabi ko kanina. Alam mo, ang dami mong tree. We have the tree. May nakita pa akong tree kanina eh. O, ito. Tree. Ang nakikita ko sa'yo dito, we have the tree kasi, ibig sabihin, is there's a growth happen into your life. May binahan dun sa point ka ng buhay mo na meron kang i-create to growth or mga aralin mo na sitwasyon or nahando yung point na iba kasi dito is we have the 3 and 3 kasi 3, 6, 9. Also this sa fulfillment, ano? Nahando yung fulfillment, fruition, and may mga sitwasyon na parang you will enjoy yung reward and success because of the effort na binigay mo. May ganung sitwasyon na mangyayari sa'yo dito kasi ang dami mo ring aces, no? Dito. Kung titingnan mo, we have the aces. So, 1, 2, 1, 2, 3. Ang kulang, may kulang kang aces. Dahil mo aces. May mga bago kang bang gagawin sa buhay mo? Wow, ang dami mo naman pera. Ang dami mo naman pera. Tingnan mo, ang dami mong pera. Oh. Oh. Nyari, busy ka? Or baka naman, kasi you have also, hindi eh. Dito ka sa sitwasyon mo na you want to grow more. No, pagdating sa pera mo. Actually, nakikita ko yung growth mo kasi we have the 3 din kasi sa nakikita ko dito. Also, this is a money, oh. Also, this is a money. Also, this is the money. Ibig sabihin na doon ka sa point mo ngayon na may parating na growth situation. Baka nga maging busy ka, mag-focus ka na sa ano mo, sa pera mo, sa trabaho mo this time. Yun. Pagdating dito sa iyo, sa nakikita ko sa iyo, we have the 3. Dito sa sitwasyon mo is there's a fresh start happen into your life. Ibig sabihin is magkakaroon ng mga abundance, hando yung material success, wealth, prosperity. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. May mga stability situation, may mga maiisip ka na forwarding situation din kasi to. Hando yung point din na ang nakikita ko sa'yo dito is parang mayroon kang iiwasan o tatalikuran na isang sitwasyon sa buhay mo. Kasi nandito ka sa 9 of Pentacles. Hindi ko alam why eh. Maybe relationship or someone is connected sa'yo or pwedeng trabaho, pwedeng mga taong connected sa'yo or may connection kayo, pwedeng may pagtalikod sa isang sitwasyon sa buhay mo. Dito kasi you want to be stable, parang you don't want to waste your time kasi alam mo parang ang nakikita ko kasi sa'yo dito parang nagiging hindi makatotohanan yung sitwasyon na iyon. Kaya maaring nahado yung point na parang, hindi ko naman sinasabi na dededmahin mo na parang mas more ka na lang siguro mag-focus sa sarili mo this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito.
parang you want to be alone or you want to focus to be stable more kaysa mag-wasting time ka dun sa sitwasyon na yun, na parang nandun ka sa point na yun, ano, you want to be independent this time sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, there is someone here na maybe a family or kasamahan sa trabaho or someone is connected sa'yo, someone want to confess. Pwede makikipag-communicate lang to sa'yo or may i-confess sa sa'yo. Dito rin sa sitwasyon na to, may tao na nagre-regret. Hindi ko alam why. Maybe ikaw or someone is connected sa'yo. There's a regret situation ako na nakikita sa'yo. Parang nahado yung point na nagre-regret siya kasi, alam mo yun yung pinahalagahan mo siya or pinahalagahan ka niya, but ang nakita ko sa kanya, hindi siya ganun na nag-trust sa'yo or hindi ka ganun nag-trust sa kanya. Vice versahin natin na kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan mo. Pero itong tao na to, medyo may regret situation siya and they want to confess sa pagdating sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. Siguro inakala nitong tao na to na kapag wala ka or is hindi mo kakayanin, eh hindi niya alam na, oh my God, si Leo pa. Si Leo kahit mag-isa yan sa mundo, Diyos meo. Sino ka? Who you? Kahit mag-isa yan sa mundo, alam mo naman niya na palaban to si Leo. Oh. Yun ang nakikita ko sa kanya. Someone want to confess. Dito sa'yo. Or nandun yung confession, no? Sa iba dito, bari may mga family member na kakausapin ka, ganyan. Or nandun yung point na may hinihintay ka, maybe sa iba. Alam mo, gaganda ng card na lumalabas sa'yo. I don't know why. Okay, when it comes dito is, ang nakikita ko sa'yo dito, merong, dito sa sitwasyon mo, meron kang sitwasyon, kasi dito is mas may mga new project tulad ng sabi ko kanina, di ba? Mas more ka ngayon na mas magiging devoted or mas more ka ngayon na mag-focus, parang magti-take a risk ka sa mga bagay na gusto mong makamit this time. Maybe sa trabaho mo, sa mga manifestation mo, nandun ka sa point na yun. Mas magiging devoted ka doon. Mas magpo-focus ka doon. Kumbaga, mag-a-action ka. Mas mag-a-action ka this time. Nahandoon yung success na nakikita ko sa'yo dito. Andun din yung maaaring meron kang naumpisahan na gusto mo ring tapusin na this time. Yun. Ang nakikita ko iba dito mga bagong trabaho to. Kumbaga halimbawa kahit may trabaho ka na, magkakaroon ka pa ng bagong trabaho, may mga idea ka pa na gusto pa mas mag-growth yung pera mo, pwedeng nato sa point na yon. Sa iba sa inyo is may makikilala ka na tao. May dalawang lalaki ako nakikita na pwedeng ko-connect sa'yo. Pwedeng isa dito is the past or yung isa dito is bago. Yan. May tao dito na gustong bumalik or nag-iisip siya na kausapin ka niya, bumalik siya, ganyan. Yun ang nakikita ko dito So iba sa yung mga new project to o may mga didesisyonan ka na talaga this time sa buhay. Alam mo dito sa sitwasyon, meron tao dito na magko-consult sa iyo. Hindi ko alam why or maybe ikaw magko-consult ka. Yan, parang either hihingi siya ng advice o hihingi siya ng consultant pagdating. May ganun ako nakikita. Ano ba yung anak? Paano mong tao? Puro pera ka talaga, oh. Pera, pera. Ang ganda ng ano mo. Okay, dito sa sitwasyon mo is teka lang, may pupo. Dito sa sitwasyon mo is merong sitwasyon, may lalaki
Merong lalaki, hindi ko alam kung ikaw or siya ito sa'yo, kasi magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Yung parang nandun yung point na hindi mo siya sasabihin eh. Parang didibdibin mo lang siya, no? Sa nakikita ko dito sa'yo. Parang you try, parang babalansehin mo lala, parang nandun sa point na okay lang. Pero hindi mo siya sasabihan na na-disappoint ako sa'yo, hindi. Hindi gano'n. Parang didibdibin mo na lang yun or kikimkimin mo na lang yung sitwasyon. Parang you try to heal na lang with your own dito sa sitwasyon na to, no? Yun. Parang siguro iintindihin mo na lang yun. Maaring iba sa inyo ganun. Yan, magkakaroon ka ng disappointment daw sa isang lalaki dito sa situation na to. Yun, may Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Yan ang nakita ko. Hindi ko alam, maybe kung ano man element siya, no? Anak, baba ka muna. Kakaroon ka daw. Handon din yung point na may pag-iwas, no? Pwedeng ikaw is iiwas or someone is iiwas. May mga business ba kayo? Yung iba dito, if you have a business, nandun yung point na maaari magkakaroon ka ng mga business or trabaho yun, ano? Sa nakita ko dito, maaari magkakaroon ka ng kalungkutan or makakaramdam ka ng lungkot or disappointment sa trabaho mo, sa business mo man yan. Yun, may mga disappointment or kalungkutan ako nakikita sa iyo. And also, Wheel of Fortune mo again. Nalo. Universe, bakit ano to? Diba dito hindi stable yung pera? Ingat ka pagdating mo sa pera ha, sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka na lang. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, kung this is a money, hindi siya stable. Hindi ko alam why, pero siguro minsan nagiging active ka, minsan hindi, active, hindi. Pwedeng na doon sa point na yun, ano, nagkakaroon ka kasi ng pagpapaliban. Isa rin yun sa magiging blockage mo kasi to growth more your money sa nakikita ko dito or nagkakaroon ng mga pagpapaliban. Minsan gagawa, hindi, gagawa, hindi. Pwede na sa point na yun. And also, dito sa sitwasyon na to, may babae, lalaki rin kasi, no? Siguro ando yung point na um, may babae na mataas ang pride. Ako nakikita, maybe this is you or someone is connected sa'yo. Yan, medyo mataas yung pride niya sa nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin dito is, iba sa inyo ha, lack of discipline and lack of control situation. Yan, may tao. May tao na nagsiselos eh. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone. But may tao na pwedeng naiinggit, nagsiselos, ganyan. Tapos nandun din yung point na pang-aabuso, no? Ito sa situation na ito. Pwedeng may mga bagay na pinababayaan mo lang, na maabuso ka, abusuduhin ka, pwedeng ganun. Pwedeng na dun sa point na yun, ano? Yun na nakikita ko sa'yo. Marami kasi klase ng pang-aabuso. Halimbawa kasi mabait ka, mahilig ka talaga tumulong, na kahit na walang matira sa'yo, okay lang. Yung mga ganun sitwasyon. Kahit hindi ka maging stable, basta sila stable. Yung mga nandun sa point na yun, ano, sa iba, sa inyo. Dito rin sa sitwasyon, alam mo ba, because of the pride of that situation din ng tao o lalaki man yan o babae, yung dito sa sitwasyon mo, merong tao dito, medyo, hindi ko alam kung magkaiba ba kayo ng edad nito or magkalayo ba kayo nito, nasa ibang bansa ba siya, na ibang trabaho ba siya, parang by distance kasi ako nakikita, no? Hindi ko alam kung ano yung distance na yun kasi maraming iba-iba kayo. Ang nakikita ko dito, meron ditong tao na medyo exage pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko Siguro hindi yung point na, ay naku si Leo, alam mo ba yan, ganito yan, ganyan. Ay naku si Leo, ganito yan, mataas ang pride niyan, ay naku, mahirap pakisamahan. Pwede nandun sa point na yun or nandun yung point na may tao dito na medyo may pagka-abnormality situation. Yun. Exage and abnormality situation. Pero nandun sa point na yun. May tao rin kasi na medyo dominante or medyo mapagmataas dito, no? Ganun. Parang ayaw niyang bumaba. Ganyan. Sigurado yung point na pagpipilitan niya na marami akong alam, ako yung ganito, marami na ako natutunan, mga ganun. Kung paano man siya mag-describe sa'yo ng mga sitwasyon na yan. Ako yung nakakaalam, mga ganun sitwasyon.
may knowledge ako, marami ako naranasan, yung mga ganun sitwasyon, ano. Yan. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, there's a mother figure ako na nakikita na maaring ko-connect sa'yo. Or vice versa, no? Pwede ikaw yung ko-connect sa taong mas bata sa'yo or may mother figure na ko-connect sa'yo. Vice versahin mo. Dito rin sa sitwasyon mo is merong nagkakaroon ka ng mga, kasi this time nandun ka sa point na, alam mo yung parang inilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. Siguro may mga past situation ako na nakita sa'yo, tao man yan o mga sitwasyon, parang ilalaya mo, i-release mo talaga yung sarili mo doon, no? Nandito rin yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng mga bagong plano this time, mga bagong strategy at mga bagong pananaw sa kinabukasan this time, no? Nandun ka sa na point na yun. Siyempre, hindi naman mawawala yung reminiscing from the past. Siguro marirevisit mo lang yung mga tao sa nakaraan, yung mga nangyari sa nakaraan, maganda man yan or pangit, maaaring magkakaroon ka ng reminiscing situation. May tao dito na they want apology. Gusto niya ng forgiveness or gusto niya mag-apology sa'yo sa nakikita ko sa'yo. May tao. Anak, wag mo kainin yan. Yun ang nakita ko. Pwede naghihintay siya or ando yung point na gusto niya kukonek siya sa'yo. Gusto niya komunike. May pag-connect ako nakikita and they want to apology. Para nando sa point na siguro nandun yung point na I'm sorry kasi hindi ko pinahalagahan yung sinabi mo, hindi ko pinahalagahan yung ganito, hindi kita pinahalagahan or hindi ako nakapag-isip ng tama or na-judge kita or na misunderstand kita. Pwedeng nahantun sa point na yun, no? Yun ang nakikita ko dito. May taong ganun. Meron din ako nakikita na magbibigay ka daw ng advice or suporta, no? Or maybe vice versa. May hihingi ng advice and support sa iyo pag vice versahin mo na lang. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yan, may mga pagtulong situation din ako nakikita, no? Arigato namaste, God bless.